Sa Demon Realm, siya ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang nilalang, ang Great Demon King. Pero dahil sa isang desisyong ginawa niya na mag-isa ipinatapon siya sa mundo ng tao. Ngayon, nagising si Rabis Bendica sa katawan ng isang ordinaryong 18-year-old na estudyante. Sabay ng mga alaala ng katawang iyon, bigla niyang naramdaman ng takot at paghihirap na pinagdadaanan nito. Akala niya tuluyan nang nawala ang kanyang kapangyarihan, ngunit sa tuwing may kasamaan, may nagigising sa loob niya. Isang kapangyarihang hindi dapat umiiral sa mundong ito. Makakabalik ba siya sa Demon Realm? O may mas malaking dahilan kung bakit siya narito? Ito ang kwento ng The 18-Year-Old Demon King. Nalilito si Zion at halatang nabigla. Ipinaliwanag ni Rabis na malinaw niyang nakita ang pangalan nito sa screen ng kanyang telepono nang tumawag ito kanina. Mula sa gitna ng iskinita na puno ng mga natalo, tinanong ni Rabis ang kanyang kaibigan kung alam nito ang tirahan ng isa sa mga lalaking iyon. Lalong tumaas ang takot ni Zion kaya agad niyang tinanong kung paano niya nakilala si Jaehee at kung nasangkot ba siya rito. Ngunit itinanggi yun ni Rabis. Ipinaliwanag niya na pumunta lamang siya roon upang kumpirmahin ang isang bagay. Sa kasalukuyan, nakatayo siya sa harap ng tattoo shop ni Jaehee, ngunit wala ito roon. Habang nagsasalita siya, napansin ni Rabis ang isang kakaibang puting pusa na lumitaw sa hagdan. Sa kabilang linya, nakiusap si Zion na huwag siyang makisangkot kay Jaehee at sinabing pupuntahan niya siya. Agad tinapos ni Rabis ang tawag dahil napunta na ang buong atensyon niya sa pusang naglalaro sa kanyang harapan. Tinawag ni Rabis ang pusa sa isang mapang utos na tono at napahinto ito sa kinatatayuan. Dahil sa gulat, bigla niya itong dinakma at tinanong kung naiintindihan nito ang kanyang sinasabi. Isang takot na pag-iyaw lamang ang naging tugon ng pusa. Pagkatapos, nagliwanag ng pula ang mga mata ni Rabis at mariin niya itong inutusan na ipaunawa ang sarili nito. Mula sa maliit na nilalang ay lumabas ang isang sigaw ng takot. Sumigaw ang pusa bilang pagsang-ayon. Naalala ni Rabis na nakakita na siya dati ng isang daga at isang paniki na may kaparehong aura. Napagtanto niyang iisang nilalang lamang ang mga yun na nagpapalit-palit ng anyo. Tinanong niya ito tungkol sa tunay nitong pagkakakilanlan. Ibinunyag ng pusa na isa itong tagamasid mula sa mundo ng mga demonyo. Ang misyon nito ay bantayan ng mga ipinatapong bilanggo. Inamin din nitong minamanmanan siya at tinawag pa siyang Panginoong Rabis. Habang iniisip ni Rabis kung gaano kaliit ang demonyong enerhiya nito, nagtataka ang pusa kung paano niya ito natukoy. Malamig na sinabi ni Rabis na masyado itong kapansin-pansin. Sa mismong sandaling yun, nakatayo ang pusa sa dalawang paa na parang tao. Doon napagtanto ng pusa ang pagkakamali nito at lalo itong naguluhan. Nagpasya si Rabis na wala ng silbi ang karagdagang pagtatanong dito. Sa halip, pinakawalan niya ang kanyang enerhiya at lalong nagliwanag ang kanyang mga mata. Ipinadala niya ang kanyang utos sa pamamagitan ng pusa patungo sa amo nito upang magpakita. Nagliwanag din ng pulang enerhiya ang mga mata ng pusa, tanda na matagumpay ang koneksyon. Sa mundo ng mga demonyo, nakaupo si Bambi sa kanyang marangyang opisina. Nakangiti siya dahil mas mabilis siyang nadiskubre kaysa sa inaasahan niya. Isang pamilyar na boses ang bumati kay Rabis sa mapaglarong tono at nagkomento sa bilis ng kanyang pagkatuklas sa usapin. Galit na inakusahan ni Rabis si Bambi na kagagawan din nito ang pangyayaring iyon. Tumugon si Bambi na may mapanuksong ngiti at tinawag siyang bastos dahil sa pagtawag sa isang kaibigan sa ganong titulo. Hindi pinansin ni Rabis ang panunukso at matalim na kinuwestiyon ang balak nitong pakana. Iginit ni Bambi ang kanyang inosensya kaya nagpasya si Rabis na baguhin ang direksyon ng usapan at magtanong ng isang tiyak na katanungan. Hinarap niya ang tagamasid sa anyo ng pusa at tinanong kung maaaring gumamit ng mahika ang mga ipinatapong bilanggo sa mundo ng tao dahil taliwas iyon sa kanyang nalalaman. Isang mailap na sagot ang dumating sa pamamagitan ng pusa na sa bawat patakaran ay may eksepsyon. Idinagdag ng tinig mula rito na unti-unti rin niyang matutuklasan ang katotohanan at tinanong kung may iba pa ba siyang katanungan. Sinamantala ni Rabis ang pagkakataon upang banggitin ang Dibo Uring Flower. Itinuro niya na ang amoy nito ay malakas at laganap sa mundong ito. Iginiit niyang naamoy na ito noon ni Bambi at ang bulaklak na iyon ay ipinagbabawal maging sa mundo ng mga demonyo. Ngunit nararamdaman niya ang presensya nito rito. Inamin ni Bambi na batid ng mga administrador ng mundo ng mga demonyo ang pagkalat ng mga demonyong halimaw, pamilyang health sa mundo ng tao. Mahirap silang ganap na lipulin dahil sa kanilang matibay na pagkakaisa. Nagingit-ngit sa galit si Rabis at mariing nagtanong kung ibig sabihin ba nito ay umiiral pa rin sa mundo ng tao ang mga labi ng pamilyang Hill. Mahinang natawa si Bambi. Sinabi niya kay Rabis na ang mundo ng tao ay hindi na tulad ng dati, kundi isa ng lugar na puno ng mga sabwatan. Pagkatapos, naglabas siya ng utos kay Rabis. Dahil naroon na rin lamang siya, akuin na nito ang misyon ng ganap na paglipol sa kanila. Nakarating ang utos kay Rabis sa pamamagitan ng pusa, kaya nabigla siya sa bigla ang atas na yon. Agad na putol ang koneksyon, iniwang tuliro at nalilito ang pusa. Naiinis at nagingit-ngit si Rabis na pagtantong ginamit lamang siya. Samantala, lumitaw si Jaehee at pilit na tinatawagan si Lim Zion ngunit bigo.
Napagtanto niya bawat segundong lumilipas ay lalo lamang nagpapataas sa panganib ng kanyang sitwasyon. Lalong tumitindi ang kanyang galit at pagkabalisa, iniisip kung nabaliw na ba ito at kung bakit hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Sa punong tanggapan ng isa sa mga electronic game, nakatanggap si Lim Zion ng mensahe mula kay Jae-hee na tila desperado ang tono. Sa huli, nag-utos si Jae-hee sa pamamagitan ng telepono na hulihin muli si Lim Zion sa eskinita. Muling hinarap ni Rabis ang pusa at tinanong kung gaano kalawak ang kaalaman nito tungkol sa impormasyon sa mundo ng tao. Yamang isa itong tagamasid. Kinumpirma nitong tumatanggap ito ng panapanahong update at sapat ang kakayahan nitong magmanman. Inutusan niya itong bumalik sa tunay nitong anyo. Nang mag-atubili ito, malamig niya itong binalaan na siya na mismo ang gagawa nito. Lalong nagpanik ang pusa at sumigaw ng pagtutol. Naglabas ito ng matinis na sigaw at sa isang kisap ng liwanag ay nagbago sa tunay nitong anyo. Isang maliit na demonyong babae na may asul na buhok ang lumitaw sa kanyang harapan. Malamig siyang tinitigan ni Rabis at nagkomentong napakahina nito. Gayunman, naisip niyang marahil ay may dahilan ng kanyang tiyuhin kung bakit ito ang ipinadala. Tinanong niya ang pangalan nito. Nalilito itong sumagot na wala itong sariling pangalan. Kaya nagpa siya si Rabis na bigyan siya ng pangalang Street. Dahil napulot niya ito sa kalsada, God inutusan niya ang demonyong babae na huwag kailanmang kalimutan ang kanyang pinagmulan. Inulit ng demonyong babae ang bago niyang pangalan, Street. Na may halong pagkalito at kasiyahan, buong pasasalamat niyang pinasalamatan si Rabis ang unang nagbigay sa kanya ng sariling identidad. Kaagad pagkatapos, inutusan siya ni Rabis na ibigay ang lahat ng impormasyong nalalaman niya tungkol sa mundo ng tao. Masigla naman siyang sumang-ayon. Habang patuloy na binabalot ng gabi ang lungsod sa mga anino nito, sa ibang dako naman ay nagmamadaling tumatakbo si Lim Zion sa mga lansangan, hingal na hingal sa matinding pagkabalisa. Napagtanto niyang nasa panganib ang kaibigang si Minyo at sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya tinanggihan noon pa man ang pagkakasangkot sa usaping ito. Bumalik sa kanyang alaala ang mga nakaraang pangyayari. Ang sandaling masaya siyang tumatakbo, hindi makapaniwalang nanalo siya sa kompetisyon sa pagdevelop ng app. Naalala niya ang gabing iyon nang harangin ng isang madilim na kotse ang kanyang daraanan. May ilang misteryosong lalaki ang nagkumpirma ng kanyang pagkakakilanlan bilang nanalong developer. Kinutya ni Jae-hee ang maliit na halaga ng premyo habang nakatayo si Zion, tahimik at atento. Pagkatapos, may mapanuksong ngiti siyang nagkomento na mahalagang katawan si Zion at inutusan ng kanyang mga tauhan na agad itong isakay sa kotse. Itinulak si Zion, papasok habang sumisigaw sa takot at nalaglag sa lupa ang buket ng mga bulaklak na dala niya. Sa loob ng kotse, malamig na tinanong ni Yang Mo kung bakit siya nanginginig at inilarawan ang sitwasyon bilang isang simpleng kasunduan. Ipinakita sa kanya ang isang bag na puno ng pera. Sinabi ni Yang Mo na naglalaman yun ng 50 milyong won kapalit ng app na ginawa niya. Sinubukan ni Zion na tumutol. Ipinaliwanag niyang hindi niya ginawa ang app upang ibenta ito. Ngunit malamig na tinanggihan ni Yang Mo ang kanyang katwiran at iginiit na personal na opinion lamang iyon. Saglit na napuno ng determinasyon ang mukha ni Zion. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa hangaring protektahan ang kanyang kaibigan. Samantala, nagpa siya si Minho na makipagkita kay Jae-hee. Habang tumatakbo siya, nabangga niya ang isang dumaraan at agad na humingi ng paumanhin. Ngunit sa kanyang pagkabigla, natuklasan niyang nabangga niya mismo ang mga miyembro ng gang na iniiwasan niya. Kinukutya siya ng mga ito. Sinasabing iniligtas pa niya sila sa abala ng paghahanap sa kanya. Napagtanto niya napapalibutan na siya, kabilang si Jae-hee. Binalaan siya ni Jae-hee ng may galit na tingin at sinabing tapos na siya. Si Zion ay napako sa kanyang kinatatayuan dahil sa matinding takot. Lumipat ang eksena sa isang monitoring room kung saan nakaupo sa sahig si Cyan. Sinabi ni Jae-hee sa kanya na ang misyon niya ngayon ay pamahalaan ng app mula roon. Binalaan siya na kung hindi niya gagawin ng tama ang kanyang trabaho, mananatili siyang nakakulong magpakailanman. Nang subukan niyang tumutol, sinabi sa kanya na minamanmanan nila ang lahat mula sa labas at huwag siyang mag-isip ng anumang tusong plano. Sumuko si Cyan sa kawalan ng pag-asa sa pagtantong tila tapos na ang lahat. Sa labas ng silid, ipinapahayag ng mga miyembro ng gang ang kanilang alinlangan tungkol sa kakayahan ni Cyan. Inilarawan nila siya bilang clumsy. Gayunman, kinumpirma nilang kailangan nila ang app niya upang maipamahagi ang drogang Blue Ribbon. Ibinunyag nila na ang pangalan ng app na ginawa niya ay I'm Here. Sa loob ng silid, pinipilit si Cyan na magtrabaho sa kanyang computer habang tinutokso siya ng isa sa mga gwardya. Nagtatanong ito kung paano magiging channel ang app na ito para sa distribusyon at pinapuna ang tawang pangalan nito. Malinaw na lumilitaw sa screen ang logo ng app na I'm Here. Dumating si Yang Mo sa lugar at tinanong kung handa na ba ang lahat. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga tagasunod na ang ginawa ni Lim Zion ang sentro ng kanilang operasyon na may kaugnayan sa Blue Ribbon. Idinagdag niya na kapag nakuha nila ang impormasyon ng mga mamimili sa pamamagitan ng app, magagawa nilang manipulahin ang merkado ayon sa gusto nila. Iginiit niya na ang location sharing feature ng I'm Here app ang magiging pangunahing sandata nila para palawakin ang kanilang kalakalan.
Ang paliwanag na ito ay nagpasiklab ng kasabikan sa isa sa mga tagasunod, kaya masigla niyang tinanong ang kanyang leader kung sisimulan na ba nila ang seryosong pagbebenta ng Blue Ribbon. Matindi at seryoso itong kinumpirma ni Yang Mo. Hawak ang isang piraso ng Blue Ribbon candy na naglalabas ng mapanlinlang na purple aura. Sa kumpiyansang ngiti, inanunsyo niya na dumating na ang oras upang ipakita ang produktong ito sa buong mundo. Lumipat ang eksena sa isang paaralan kung saan tinanong ng isang estudyante ang kanyang kaibigan na sumali sa isang app at idagdag siya bilang kaibigan. Nagtatakang babae kung ano ang app na ito kaya lumitaw ang logo ng I'm Here sa screen ng telepono. Ipinaliwanag ng kaibigan niya na kapag nagdagdag ka ng mga kaibigan, makakakuha sila ng cashback na 30,000 kada tao. Mabilis kumalat ang impormasyon sa buong silid-aralan at sabik ang mga estudyante sa ideya ng madaling pagkita ng pera. Agad silang nagmamadaling imbitahan ang kanilang mga kaklase na sumali. Isa sa mga estudyante ang pinilit ng isang nag-aalinlangan na kaklase na sumali kaagad. Walang palugit, nalaman ng mga estudyante na may espesyal na event para sa mga bagong subscriber kung saan makakakuha sila ng produktong pampapayat at tinatawag na Blue Ribbon na ipinromote bilang sertipikadong healthy food. Nagustuhan nila ang kaakit-akit nitong pangalan. Sa headquarters ng gang, nagulat ang isa sa mga miyembro sa napakalaking pagtaas ng bilang ng mga gumagamit ng app sa loob lamang ng isang araw. Samantala, nakaupo si Jaehee at nagbabrowse sa kanyang telepono. Ipinapahayag niya ang kanyang pagtataka sa tagumpay habang ang kasama niya ay iniugnay ang kredito sa katalinuhan ng kanilang leader na si Yang Mo. Pagkatapos, tinanong ni Jaehee sa kanyang wasak na shop kung nahuli na nila ang gumawa nito. Sumagot ang isa sa kanyang mga tagasunod na sinuri niya ang surveillance camera, ngunit may nakita siyang kakaiba. Ipinaliwanag niya na ang lumitaw sa recording ay isang paniki lamang na nagdulot ng kalituhan at pagtataka kay Jaehee. Pumunta sila sa monitoring room upang makita sa screen ang malapitan na imahe ng isang nakakatakot na nilalang na nakahawig ng paniki at nakatitig sa kamera. Nang tanungin niya tungkol sa iba pang kamera, ipinakita sa kanya ng isa sa mga tauhan ang isa pang recording. Isang malaking daga na nakangiti sa kamera. Biglang nagalit si Jaehee at sumumpa sa sitwasyon na hindi talaga lohikal. Sa sandaling yon, ipinaalam sa kanya ng isa sa kanyang mga tao ang pagdating ng shipment ng Blue Ribbon. Agad siyang nagpasya na umalis. Kasabay ng paglubog ng araw, si Rabis ay nakatayo sa eskwelahan at tinawag si Street na nagtatago sa anyo ng pusa. Natagpuan niya ito sa tunay nitong anyong demonyo habang nagsasagawa ng mga ehersisyong atletiko. Nagsabi ito ng dahilan na sinusubukan niya magbawas ng timbang. Ngunit mariing pinutol siya ni Rabis at tinanong tungkol sa investigasyon na iniatas niya sa kanya noong nakaraang araw. Masigla niyang sinabi na sa wakas ay natuklasan na niya ang kanyang hiniling matapos ang matinding pagsisikap. Bumalik sa alaala ni Rabis ang katapusan ng nakaraang laban nang makita niya ang mga piraso ng asul na candy na nakakalat sa tabi ng isa sa mga natalong miyembro ng gang. Nang pinulot niya ang isa at naamoy, nakumpirma niyang taglay nito ang amoy ng demonyong Dibu Earring Flower. Napagtanto niya na ang pagkain ng candy na iyon ang nagbigay sa kanyang mga kalaban ng biglaang kapangyarihan. Naguluhan siya kung paano nagawa ng kanyang mga kaaway na makuha ang bulaklak na ito, na dapat ay extinct na kahit sa mundo ng mga demonyo at alam niya ang pagpapalaki nito ay nangangailangan ng presensya ng isang host. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Street na ang pangalan ng candy ay Blue Ribbon at kumakalat ito sa mga tao bilang mga pill para sa pagpapayat at nutritional supplements. Nang tanungin siya ni Rabis tungkol sa mga sangkap nito, inamin niya na mahirap matunto ng pinagmulan nito dahil sa lihim na paggawa. Nagingit-ngit si Rabis sa galit, iniisip na wala pa rin siyang makuhang kapakipakinabang na impormasyon. Agad naman itong itinanggi ni Street at ipinaliwanag na mabilis at malawak ang paglaganap ng produkto kamakailan. Iminungkahi niya na maaari nilang sundan ang konsentradong demonyong enerhiya upang matunton ang lugar ng manufacturing company. Pinagalitan siya ni Rabis at tinanong kung bakit hindi na lang siya mismo ang pumunta. Sagot ni Street, natatakot siyang inutusan siya ni Bambi na sumama kay Rabis. Ang pagbanggit kay Bambi ay nagtaas ng hinala ni Rabis, kaya mariing tinanong niya kung inuulat ba nito ang lahat sa kanya. Nayayanig si Street, napaiyak at humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na isa lamang siyang mababang nilalang na pinipilit sundin ang utos ng dalawa. Binigyan siya ni Rabis ng isang matinding pagpipilian. Utos niya na pumili agad ng kanyang master. Siya o si Bambi. Nag-freeze si Street sa kanyang kinatatayuan, hindi makapagdesisyon. Nag-alok si Rabis ng kaakit-akit na alok. Ipinangako na kung pipiliin niya siya, tutulungan niya itong umangat mula sa pagiging mababang nilalang lamang. Habang naglalabas siya ng madilim at demonyong aura sa likod niya, napuno si Street ng kaligayahan. Lumuhad siya sa mga paa ni Rabis at ipinahayag ang kanyang ganap na katapatan. Inaalay ang kanyang dugo at katawan bilang tanda ng pagsunod. Ngumiti si Rabis na may kasiyahan at iniabot ang kanyang kamay upang tanggapin ang katapatan nito. Pagkatapos,
inanunsyo niya bilang bendika na si Street na ang kanyang personal na tagasunod. Sa pagkumpleto ng kasunduan, lumitaw mula sa ulo ni Street ang isang maliit na espiritual na nilalang na kumakatawan sa kanyang koneksyon sa dating master. Tinitigan ito ni Rabis ng may triumphant ng ngiti at ipinahayag kay Bambi na tapos na ang kanyang papel. Pagkatapos makuha ang katapatan ni Street, iniutos niya sa kanya na agad pumunta sa lugar kung saan ipinupulong ang mga shipment ng Blue Ribbon. Masigla namang sumagot si Street sa utos ni Rabis. Dumating sila sa gabi sa isang malawak na lugar ng mga container kung saan namamayani ang katahimikan at kadiliman. Kinumpirma ni Street na ito ang lugar kung saan nakatuon ang demonyong enerhiya ng Blue Ribbon. Nagpasya si Rabis na buksan ang isa sa mga container upang suriin ito. Ngunit napansin ni Street na nakasarado ito gamit ang makakapal na kadena na humadlang sa kanilang misyon. Inutusan siya ni Rabis na lumayo at sa isang hampas, suportado ng kanyang demonyong kapangyarihan, winasak niya ang kandado at mga kadena na nag-iwan kay Street sa isang estado ng pagkagulat. Sa pagbagsak ng kandado, dahan-dahang bumukas ang pinto ng container. Nakatayo sila sa pasukan, handa sa kung ano ang matutuklasan sa loob. Ngunit ang unang tumama sa kanila ay isang mabahong at nakakasukang amoy na nagpilit sa kanila na umatras at takpan ng kanilang mga ilong. Nadiskubre nila na ang buong container ay walang iba kundi isang shipment ng debuyuring flower na naglalabas ng nakakatakot na purple aura. Agad na naunawaan ni Rabis na ito ang tunay na pinagmumula ng droga na Blue Ribbon. Ang eksenang ito ay nagmulat ng masakit na alaala kay Rabis mula sa kanyang nakaraan noong mahigpit siyang sinasanay ng kanyang tiyuhin. Sa memorya, ininsulto siya ng tiyuhin dahil sa kanyang kahinaan at nagbato siya ng mura bilang tugon. Lalong lumala ang labanan hanggang sa tuluyang natumba si Rabis at itinapon mula sa mataas na bangin. Habang bumabagsak, ramdam niya ang takot at galit at nang bumangga sa lupa, bigla niyang nakita ang kanyang tiyuhin sa tabi niya. Sa paligid, napagtanto niya na napunta siya sa isang malawak na kuweba, punong-puno ng devouring flower na tumutubo sa mga bangkay. Nakita niya kung saan ito nagtatago at puno ng takot na iniintindi ang horror ng eksena. Naalala niya ang lumang aral tungkol sa pinagmulan ng bulaklak, ang paghahati ng liwanag at dilim at ang paglikha ng mga nilalang na hindi pwedeng pagsamahin. Ang bulaklak ay kumain sa bangkay ng mga anghel at demonyo at ang pinakamalalim nitong hangarin ay devour. Lumabas sa alaalang katotohanan. Ang ultimate goal nito ay the annihilation of the world. Dinala siya ng memorya sa malayong nakaraan. Bata pa siya, nakatayo sa tabi ng tiyuhin sa harap ng vortex ng purple demonic energy na tila naghahanda sa isang malaking kapalaran. Bumalik sa kasalukuyan, nagtataka si Street dahil narinig niya na ang Demon King, ama ni Rabis, ay lubos na nagpurify ng Demon World at pinatay ang bulaklak, kaya dapat itong nawasak na. Ngunit nakikita ni Rabis ang malaking dami nito at na-realize niya ang bulaklak ay originally appeared in the human world. Ipinaliwanag niya na ang human world ay middle ground kung saan magulo ang halo ng liwanag at dilim, kayang humantong sa alinman sa dalawang mundo. Naalala ni Rabis na libu-libong taon na ang nakalipas na exterminate na ito, ngunit ang nakikita niya ngayon ay taliwas sa lahat ng kanyang alam. Kung lumitaw ito sa parehong mundo at na-exterminate sa parehong mundo, may iisang konklusyon: ang pagbabalik nito ay gawa ng tao. Biglang sumirit ang tinig sa liwanag na pumapasok sa dilim. Habang sinusubukan ni Street, intindihin na may mastermind sa likod nito. Isang grupo na lalaki ang lumitaw mula sa dilim, nagtatanong sa identity ng dalawang intruder. Isa sa gang members ay nakilala agad si Rabis. Galit na hinarap siya ni Jae-hee, ngunit nanatiling kalmado si Rabis at tinanong siya tungkol sa mga container at mga sangkap ng produkto. Ngumiti si Jae-hee ng malisyoso at inakusahan si Rabis na sinusubukang nakawin ang kanilang mahalagang trade secrets. Huminga si Rabis, inamin na hindi naman siya direktang apektado, pero ramdam niya na kung iiwan niya itong walang aksyon, may maiiwang pait sa kanyang sarili. Kinuha ni Jae-hee mula sa bulsa niya ang mga piraso ng Blue Ribbon drug, pinapaalala sa kanila ang magiging parusa kung mabibigo sila muli at kung ano ang gagawin ng kanilang leader na si Yang Mo. Inalok niya ang mga piraso na may anunsyo na espesyal na distribusyon ito para sa kanila. Kitang-kita sa mga mukha ng kanyang mga tauhan ang kasakiman at pagkasabik. Nagtatanong kung maaari ba nilang makuha ito ng libre. Mahigpit na inutusan ni Jae-hee ang kanyang mga tauhan na manahimik at lunukin agad, kaya sabay-sabay nilang nilamon ito ng buong kasakiman. Napagtanto ni Rabis na malapit na ang labanan, kaya iniutos niya kay Street na manatiling nakatago. Ipinaliwanag na ang kasalukuyang magic power niya ay magiging sagabal. Agad siyang sumunod sa utos. Nagsimulang magbago at madistort ang mga mukha ng gangmen. Sa nakakatakot ng ngiti ni Jae-hee, iniutos niyang durugin si Rabis. Sumugod ang mga binagong tauhan, ngunit tinitingnan siya ni Rabis ng malamig. Tinatawag silang mga arrogant fools, lulubog sa sariling kayabangan at ignorante sa totoong nagpaparumi sa kanila. Nagliwanag ang mga mata ni Rabis. Ramdam niya na ang lugar ay puno na ng demonic energy na pwede niyang gamitin.
Hinamon niya ang kanyang mga kalaban. Sumugod ang mga binagong tauhan, ngunit mahusay na na-counter ni Rabis ang kanilang mga atake. Nilaglag niya ang isa sa isang malakas na counter blow na naglabas ng sigaw ng sakit. Nagpatuloy ang matinding labanan, isa-isa niyang nadadala ang mga kalaban gamit ang galing at lakas. Nahawakan siya mula sa likod ng isa sa mga attackers, pero nakapagpabato siya ng malakas na suntok sa mukha ng kalaban na sumigaw sa matinding sakit. Nagngangalit si Rabis, determinadong matapos ang laban at palayain ang sarili. Nabato siya sa lupa ng isang kalaban, ngunit nakapag-counter siya sa atake ng isang higanting lalaki. Nanood si Street mula sa kanyang taguan, punong-puno ng takot at pag-aalala para sa kanyang master. Samantala nakangiti si Jaehee nang may kumpiyansa at pangungutya. Nasa paligid na si Rabis, napapalibutan ng mga lalaki na may mga distorted, demonic masks. Sabay-sabay silang sumugod at nahirapan siyang i-block ang kanilang mga atake. Napagtanto niya na mas malakas sila marahil dahil sa mas malaking dosis ng droga. Nagbago siya ng strategy. Tinarget niya ang bukas na container na puno ng demonic flowers at pinabagsak ito sa kanilang muka. Sumabog ang alon ng purple aura, dumaloy sa mga kalaban. Nahulog sa pasukan ng container ang gangmen, umuubo at nahihirapang huminga sa pure demonic energy na hindi kayang tiisin ng kanilang kontaminadong katawan. Ramdam ni Rabis ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya matiis ang mabahong amoy mula sa bulaklak, ngunit ramdam rin niya na tumutugon ng mas malakas ang kanyang demonic energy sa paligid na puno ng kasamaan. Lumakas ang kanyang kapangyarihan at bumalik sa atake. Malupit niyang pinabagsak sa lupa ang isa sa mga kalaban, sabay sigaw ng sakit ng isa pang kalaban. Pinokus niya ang energy sa kanyang kamao at naghatid ng nakamamatay na suntok na nagpatalsik ng dugo at tuluyang pinatay ang isa sa kanyang kalaban. Nagpatuloy siya sa marahas na laban. Sinubukan siyang sipa ng isa sa kanila, ngunit matagumpay siyang nakaiwas. Kinuha ang kalaban, inikot sa hangin at walang awang pinatapak ang paa sa binti ng nakahandusay na kalaban na sumisigaw sa sakit. Biglang sumugod ang isa pang attacker, galit at sigaw ang pangalan. Nagbanta ng kamatayan kay Rabis. Ngunit mahusay na nakaiwas si Rabis sa atake ng kalaban at agad niyang pinabagsak ito ng isang malakas na suntok na nagwakas sa laban sa pamamagitan ng knockout blow. Ngunit hindi pa natatapos si Rabis, binuhat niya ang walang malay na katawan ng malaking tao at buong lakas niya itong nilibing sa lupa. Ang huling attacker ay bumagsak na rin. Tumayo si Jaehee, natigil sa takot at pagkabigla. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at nagtataka sa katotohanan ng nilalang na nagawa pang talunin ng kanyang mga tauhan mag-isa. Humarap si Rabis habang humihingal at ang kanyang mata ay nag-glow ng ominous red flash na nagdulot ng panic kay Jaehee. Habang tumatayo siya, isang malakas na demonic aura ang nagpakita sa likod niya, ipinapakita ang kanyang nakakatakot na tunay na anyo. Tumingin si Jaehee kay Rabis na puno ng ganap na panik. Nagtataka kung siya ba ay isang ghost o isang bagay na lampas sa imahinasyon.